Sa kapaligiran natin ay pinag-usapan lahat except ang people's agenda. So, yan ang dahilan na ako ay tumakbo, kakampi ko po lahat na politiko. Basta isinulong ang people's agenda. Ang una kong kakampi ay taong bayan. Kaya dapat ang taong bayan ay siyang mangumpanya. Mangumpanya ang taong bayan na nasaan na ang people's agenda. Nasaan na ang sinasabing social justice na nakasaad sa 1987 Constitution. Kasi palaging politiko ang nangangumpanya. Nalimutan na ang taong bayan ay may agenda. Kayo, nasa harapan mo ngayon, mga media practitioners. You wanted to be empowered para maging effective partner ng government for national unity, peace, and development. So dapat, ang social justice na sinasabi natin Constitution, yan ang bitbit sana ng EDSA Revolution. Yan ang espiritu ng EDSA Revolution. Colonel Kirby would like to answer, sir. Well, gusto kong bunitain ba yung bloodless people power revolution, no? Pero i-correct natin kung ano bang pinag-umpisa nito. Di ba sabi nila February 22, 1986. Nag-umpisa po ito ng February 21 at 10 in the evening. Nung mahuli po namin si Lieutenant Mike Aspirin, kasama ho niya yung mga security detail ni Bobby Ongpin ng alas 10 ng gabi noong 21 February. Ang utos po sa amin, ang assistant ko noon was classmate po ni Colonel Allen Capuyan na si Lieutenant Alex Balutan. Ang utos po sa amin, dalhin ho namin yung 19 na reformist sa El Fraile kung saan papakain sa pating. Kinabukasan, madaling araw, ni-raid na yung RAM headquarters sa 15th Avenue, huhulihin na sila Minister Enrile at si then Colonel Honasan, Colonel Kapunan. Ngayon, 22 February yan. Nung nagpuntaan na sila sa MNT kung saan nagpatawag din sila ng ganitong press conference. Alam ninyo, dapat talaga makorek natin yung narrative dyan. Kasi kung papansinin mo, dalawang version yan. No? Pag tinanong mo yung grupo, nila then Minister Enrile, sasabihin nila, it was a civilian-backed military revolt. Pag tinanong mo naman yung grupo nila, the late Butch Aquino, sasabihin naman niya na it was a civilian, a military-backed civilian revolt. Pero pag tinanong mo yung Ariel Querubin at yung Lieutenant Alex Balutan, then Lieutenant Alex Balutan, it was an aborted coup. Ngayon, nandyan na, tapos na yan. Ano bang saysay na ano? It was a God-given bloodless people power revolution. Diba? Binigay sa atin ang pagkakataon na ito para tayo mag-unite. Anong nangyari? Na-achieve ba natin yung diwa ng EDSA Revolution na yan? Hanggang ngayon, nagkakawatak-watak tayo. Kasi, namili tayo. Totoo talaga sa Armed Forces ngayon, no? Malayo ang Armed Forces ngayon sa dating Armed Forces noon. Kung saan kahit papano, nawala na masyado yung corruption. Naayayos natin sa hanay namin, kasi parehas naman kami mga men in uniform. Naayayos namin yung sa aming ranks, no? Maraming reforms na effect. Pero ang tanong, di ba, we opted to choose new sets of leaders na ganun pa rin, di ba? Mga elitista pa rin and very vindictive. You look, admin after another admin, ang ginagawa natin, gantihan. Nasaan na yung saysay ng EDSA Revolution na yan, na dapat nagkaisa tayo ng umpisa pa lang. So, sa akin, no? Ako, I've seen and felt a lot of sufferings while out there fighting all the armed groups in the Philippines in actual combat. I was twice jailed, twice given amnesty.
no experience being brought to the morgue, clinically dead, fighting for what I believed was right. No, I fought against corruption. I fought repressive na administrasyon na tingin namin dapat maiayos ang patakbo. So yan yung Ariel Querubin. Kaya lang, ano ba ngayon ang saysay? Ngayon nagse-celebrate tayo ng EDSA anniversary natin. Ganito pa rin. Watak-watak pa rin tayo, hindi tayo nagkakaisa. Kaya ang sabi ko nga, panawagan ko nga sa armadong grupo na nakalaban natin na why can't we all sit down, settle all our differences, and let's talk to end all these armed struggles, no? For us to move on. Kasi if we remain fighting each other, we will never progress. I tell you, we will never progress. You take it from me. Pero yung panawagan ko na yun was meant for the armed groups. Ngayon, nagbangayan yung dalawang grupo, yun din ang panawagan ko, lalo na ngayong EDSA anniversary na to. Alam mo, dapat nagkakaisa tayo kasi mayroon tayong common enemy. No? Yung binubuli nga tayo sa West Philippine Sea, hindi nga tayo nagkakaisa. Yung issue about corruption, hindi rin tayo nagkakaisa. Issue against social injustice, hindi rin tayo nagkakaisa. Watak-watak pa rin tayo. Sayang lang yung diwa ng EDSA na bloodless people power revolt, no? It was a God-given opportunity for us to unite, and we missed it. Susundot lang doon sa sabi nga ni Colonel Querubin, diwa ng pagkakaisa, diwa ng people power. Ang problema ko kasi sa ngayon, hindi yun na-declare ng ating Pangulo na gawing isang holiday. So parang hindi ko na masyado nasa-celebrate po yung ating people power at walang masyadong celebration. Stay mo sir, tama ba na hindi siya na-declare niyo? Kasi parang ang lumalabas na hindi nare-recognize ng kasulukuyang administrasyon itong nangyaring people power. Although alam naman natin, maraming mga tao talagang gawin to para doon sa pagkakaisa, parang sa kalayaan natin. Kasi sir, hindi mo siya na-declare na Dito sir, hindi siya nakakabuti para matawag natin o makuha natin yung sinasabi niyo po na dapat nagkakaisa tayo ngayon sapat may kinakaharap tayong mga enemy po. Sa inyo po sir. Sa akin din, alam ho ninyo, hindi ho kami in a position ba na i-question kung holiday ba ngayon o hindi. At ano ho yan, no? Depende. Tanong nga kasi, tanungin natin ang mga kabataan, meron pa ba silang natatandaan sa EDSA anniversary na yan? Alam mo, nakakalungkot kasi wala silang matandaan. No? So, prerogative ng nasa admin ngayon. Gawin nila na hindi holiday, gawin na nga ang dali lang naman din nila mag-declare din ng holiday kung gusto din nila, di ba? So, we are not in a position really to question that. Right, Colonel Querubin, Busita sir. Yes, Brother Danny, Brother Advin, Sir Allen, and Sir Ariel. Actually po ako, anumang issue, maliit o malaki, yung pulso ng taong bayan ang aking pinapahalagahan. Kaya bilang kandidatong senador, at kung kami ay maluluklok sa Senado, kung ano po ang pulso ng taong bayan, yung ating igagalang at ating ipaglalaban, hindi po yung sariling opinion. Yun lamang po. Alright. Right, let's talk about the impeachment, sir, ni Vice President Sara Duterte. Knowing Sir Colonel Busita na hindi siya pupirma. And would like also to ask yung dalawang gentleman dito kung sa kasalukuyan, Marami nagtatanong pipirma ba sila kung sila ang nasa pwesto? First off, Sir Colonel Busita, some glitz lang sir kung bakit hindi kayo napapirma sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paglilinaw po sa lahat, no? Kasi doon sa iba, ang pananaw ay yung aking hindi pagperma ay may kulay. Paglilinaw po sa lahat, kilala ko ang Duterte family, pero hindi ako malapit sa kanila. Kilala rin natin ang mga sa administration, pero hindi rin ako malapit sa kanila.
yung pong hindi ko pagperma ay prinsipyo lang at paninindigan. Kung maalala po ninyo, every time na mayroong ginagawa na investigation sa Kongreso at sa Senado, laging sinasabi, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin po, sa usaping ito, regardless kung BP Sara o hindi ang involved, sinasabi na may maling paggamit ng budget doon sa Office of the Vice President. Ipagpalagay po na mayroon niyang maling paggamit. Next question para sa aking parte. May ipapabang opisina o ahensya na may mali ring paggamit? Siguro po, sasang-ayon kayo, yes, may maling paggamit. Dahil alam naman natin, pangunahing problema ng ating bansa yung corruption. Now, kung halimbawa po, pa-impeach natin si BP Sara, mariresolve ba yung malaking problema na nakikita doon sa maling paggamit ng pera ng taong bayan? The answer is no. So, hindi ibig sabihin nito ay sa party ko, pinoproteksyonan ko si BP Sara or Office of the Vice President. Ang pinupunto ko po dito, may mas malaking problema na dapat muna bigyan ng pansin. Sapagkat naniniwala po ako na hindi ito ang solusyon para mapangalagaan ang pera ng taong bayan. But of course, yan po ay proseso at may mandato ang Kongreso na kapag may nag-file ng impeachment complaint, ay dapat naman ay gampanan ng Kongreso ang mandato at ginampanan naman. Ganon din po sa Senado. But yun nga po, hindi ako pumirma paglilinaw, hindi po ito pamumulitika. Ito po ay prinsipyo at paninindigan na dapat bawat kilos, bawat desisyon natin, ang tinitingnan po natin yung kapaki-pakinabang sa taong bayan. Dahil hindi po ako sumasang-ayon daw sa punto na yan. So, ibig sabihin sa dami mo ng problema, hindi siya napapanahon para entertainin yung impeachment trial? Nire-respeto ko po mga congressman na pumirma. Nire-respeto Kongreso kasi mandato yan eh. Pero doon sa partikular po, sinasabi ko, sa usaping maling paggamit ng pondo, yan po ay napakalaking issue na dapat bigyan ng tamang atensyon at solusyon para naman ng taong bayan. May angat natin ang tiwala dahil sobrang paghihirap na po ng ating mga kababayan. Sana yung usapang politika sa sitwasyon natin ngayon ay iset aside muna. Ang unang isipin po ng bawat isa, especially ng mga nanunungkulan, yung panig at kalagayan ng taong bayan. Marami po tayong mga problema na dapat solusyonan na kung ating pag-uusapan ngayon, baka po kulang ang maghapon. Yes po. Colonel Garabin, sir, pipirma ba kayo, sir, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? And kung sakali na naman po. And then, tingin niyo ba, sir, na very timely ba yung pag-impeach sa ikalawang Pangulo? Linawin muna natin, Alvin, no? Kasi hindi ako naniniwala na kasi ang impeachment is very divisive na proseso, no? Ang linya ko palagi, di ba, nagkakaisa tayo. Ngayon, very divisive to. Alam natin na ang impeachment is a political process kung saan hindi naman to kung talagang merong kaso, no? Marami namang korte dito, maraming pwedeng tulugan na i-file ang kaso na yan. Kasi kung idadaan natin sa impeachment, lesson learned, no? Anong nangyari doon sa mga impeachment na nagawa natin noong mga nagdaang taon? Ako, ibalik ko sa inyo yung katantungan. In-impeach natin si Justice Corona. After a while, clear siya ng sandigan. O di ba, obvious talaga na nangyari na it's all political process, no? Na hindi na to binabase sa ebidensya ba o doon sa merits. So sa akin, hindi ako pwedeng mag-comment ng about yung kaso ngayon ni BP. Kasi granting ba na manalo tayo, upo tayo, maging juror nga, ika nga. Dapat magpakita ka na ikaw talaga very impartial, no? At ikaw,
isang husgado na pagka tinignan mo, it should always be, ang decision mo later on will be based on the merits, no? Doon sa ebidensya na pinipresent. So, to comment on this, na ganito, di parang ano ka, no? Ino-open mo na yung sarili mo, kasi later on, baka you might say something, mag-inhibit ka na lang, kasi nagpakita ka na ng bias mo. So mag-i-inhibit kayo, sir, kung sakaling manalo na po kayong senador at matuloy po yung impeachment trial sa Senado, mag-i-inhibit po kayo. Dapat naman ako mag-i-inhibit Apa. Impartial naman ako. Opo. Di ba? So sasali po kayo doon, sir, sa impeachment trial. Kaya bilang juro. Kailangan kang sumali doon, pero you should be impartial. Meaning, wala ka ritong kinakampihan kasi you can just imagine, maghusgado ka, pagkatapos at the back of your mind, alam mo na kung anong desisyon mo, no? You should always base it on the merits ba, yung ebidensya na makikita mo. So titimbangin talagang maigi. Dapat Yes. tignan natin maigi, no? Kasi proseso, ano yan eh. Otherwise, tama talaga yung ano ko na it's all a political process na hindi pa nag-uumpisa meron ka ng may desisyon ka na. Mr. Allen, on the impeachment, sir, ni Vice President Sara Duterte, what was your stand? Gusto ko mag-comment na I'm just an ordinary citizen. Kasi chance ko ito na maintindihan ng taong bayan. I am a full-blooded intelligence officer. Sanay ako tumingin ng paintings of the world. Right after 2022 election, tatlo kagad yung nabasa ko. Yung ICC, yung charter change, at saka impeachment. Hindi pa yan pinag-usapan, nasa isipan ko na. Dahil may mga nakakausap ako, may nagre-report sa akin. That's one. Second, sino mga players behind ito? Yung expert sa impeachment o expert sa mga ganitong bagay. Naglilitawan yung pangalan. Kung naglilitawan ng pangalan nila sa panahon ni VP Binay, naglilitawan na yun. So, kitang-kita ko. I agree kay General Kirwin na sa ngayon, ang tingin ng karamihan, it is a political exercise. With all those things that I'm sharing also, na sinabi ni Congressman, na the same thing also, na kanya-kanyang prinsipyo tayo. At the moment that this is principle. Ito lang sasabihin ko sa lahat, lalo na sa taong bayan. Ang panahon ng eleksyon ay opportunity sa mga kandidato to consolidate power. And right after election, your power is consolidated. But right after election, the politicians must unite to serve the people. Pero ano nangyari? They divide themselves to consolidate power, to grab the certainty of another election. Sino nagsuffer? Taong bayan. Tapos na yung consolidation of power. That was the last 2022 election. Pag-declare sino winner, your power is consolidated to serve the people. Anong gagawin mo? Magkalabang kayo sa politika? You have to unite to serve the people. Magkaiba ng constituents, pag nanalo, constituents mo lahat. Anong nangyari ngayon? Ang sineservisyon, kanya-kanyang constituents. So we are dividing the people. We cannot continue on dividing the people. Dahil kung yan ay mangyayari, ang social justice, ang people's agenda, ay walang mangyayari. Alright. Siguro, sir, ito sundot na tanong lang kasi Colonel Busita, may mga imiikot na sabi-sabi. Yan, may mga narinig kasi alam din ng mga kasama nating media. Yung pagpirma daw, sir, meron daw na binigay na, ewan ko kung magkano yan, sabi mo nga, may narinig tayo, di umano, 150M. Hindi ka ba nasino doon, sir, para makuha yung pirma mo? Ang laking bagay yung sa inyo kung totoo man yung sinasabi nila. Actually, Brother Danny, narinig ko lang naman yan yung fund support or fund na 150 million. Siyempre, ako bilang dating police, mahirap kong i-affirm yan dahil wala akong personal knowledge. Nabalitaan ko din lamang po yan, kaya hindi ko sigurado. Pero kung totoo, sir, pipirma kayo? Pakiulit, sir? Kung totoo po yung binabanggit na presyo na yun, pipirma po kayo? Ay, hindi po. Kasi nung nabalita naman, banggitin ko lang po sa'yo, nung nagpermahan, meron po akong meeting with the Muslim leaders. Nasa labas ako. So, hindi ako nakaperma. Pero kung nandun ako, hindi rin ako peperma. And ang tanong po ninyo,
Kung nalaman nyo ba, Colonel, peperma ka? Hindi pa rin po. Kasi kung maalala po ninyo, may second batch na pumirma eh. So kung interesado ako doon sa napabalitang 150 million budget, eh baka pumirma rin ako kung interesado ako doon sa second batch. Kasama po dapat siguro ako. Pero again, ako po mula nung nagsundalo, naging police, naging congressman, witness po kayo, mga kapatid natin sa media, na wala pa akong nadaluhang hearing o pagdinig o investigation sa Kongreso na parang naging bias ako. Sapagkat ako po talaga bilang isang anak mahirap, ang kaya ko lang pong ipagyabang prinsipyo at paninindigan. Kaya po nananatili tayo doon sa punto na yon para sa ganitong sitwasyon, makakaharap po ako sa inyo. Mata sa mata, kaya kong tumitig sa inyo. Prinsipyo at paninindigan po. Sir, isa pang tanong, sundot lang doon. Kasi dalawa daw yung ino-offer. Yung isa, yung nabanggit nga natin, kung meron nga daw bilang na halaga na milyon-milyon pera pinag-uusapan. Yung pangalawang offer, so pag hindi ka daw pimirma, ma-out of number ka, the same time, tatanggalan ka ng posisyon sa Kongreso. So hindi rin kayo na-threaten doon sa ganung challenge sa inyo. Yung binanggit po ninyo, naranasan niya ni Congressman Marcoleta. Lahat ng yung pressure niya sa committee na wala. At yung pong cut ng budget o whatever support. And tinanong niya rin, lamang din po ako, tao naman, hindi sanay magsinungaling. Gusto ko na rin i-announce sa ating mga kababayan, yung mga humihingi ng tulong kaugnay sa medical assistance. Paumanhin po, wala po akong pondo para sa medical assistance para tumulong sa inyo. Paumanhin po. Ano yung sir, epekto ng hindi pagpirma yan? Ayaw ko pong mag-speculate kasi wala akong ebidensya. Kinat ang pondo ko na pantulong sa mga kababayan natin. Ay yun ang, basta alam ko po, wala po akong pondo pangtulong sa ating mga kababayan. Hindi ko alam kung ito ay ang dahilan dahil hindi ako pumirma. Hindi ko po alam. Kung totoo pala, no, hayahay pala yung mga nakapirma, no? Opo. Kay Colonel Cribe, ito, isang dati po kayong sundalo, sir, at although lahat naman kayo, mga dating sundalo, sa kinakaharap po natin, yung pambabastos po ng China at ang pananakot po sa atin ng China, parang wala akong malinaw na stand ang bansang Pilipinas. Sir, kayo po, bilang isang sundalo, pag kayo po ay magiging senador, ano ang unang magiging tindig po ninyo ito sa usapin ng agawan ng teritoryo? Gusto ko ipaalam sa lahat, no? Tinyente pa lang ako, bago report sa Marines. Marines ang nagbabantay dyan sa West Philippine Sea. No? 1985, nung iniwan ng Marines yung West Philippine Sea. Bakit kamo? Dahil nga sa insurgency. Nilipat kami sa Bicol, no? Camarines Sur, Camarines Norte. Dahil sa insurgency. Ang Marines, sabi nila, very effective daw na maneuver force. But, deeper analysis on this, no, makikita ninyo, bumalik ako dyan, nag-operations officer ako sa Westco, nag-intelligence officer ako ng Western Command, nag-battalion commander tayo dyan, 1999, bago na-liberate ang Kosovo noong 2000. Napa-encuentro yung tropa ko, naka-recover ng laptop na computer. Pinabuksan namin, pinasa namin sa Solcom, hindi nila nabuksan. Pagdating nga, dinala raw sa Manila, pagbalik sa akin, pinag-aralan namin na maigi. Ang nakalagay doon, strategic plans of the CPP-NPA. Strengthen foothold along the shorelines. Anong ibig sabihin dito? 1995, nung makuha ng China yung mischief reef. No? Yung mischief reef is a very good transshipment point for firearms, for illegal drugs, and even for smuggled goods. Kasi we know for a fact pa na some members of the PNA are scalawags. So, yung assessment ko na to, no, ano natin? Ang swerte ngayon natin kasi yung CPP-NPA against China na sila. But remember, let us always remember na yung CPP-NPA, Mao-oriented, Mao-inspired. China pa rin yan. Allegedly, yung nagpapadading, nagbibigay ng mga armas sa ating mga kapatid ng mga secessionists noon, Pakistan, as surrogate of China. So, doon mo makikita kung gaano kalalim yung pinaghandaan ng China na guluhin tayo internally, mawalan tayo ng focus dyan sa West Philippine Sea.
Etong assessment ko na to, ginamit po ito ni Senate President Enrile nung siya yung sa isang privilege speech siya. So yan ang nangyayari ngayon. Ngayon, slowly, dahil nga sa yung NPF, LCAC nila Colonel Kapuyan, very effective, no? Di nag-shift na tayo from internal to external. Pero ang labanan ngayon dito it's all preponderance of forces. 100 yung barko ng China dyan. Tayo, 3, 4. So, ano tayo, no? Napabayaan natin talaga. So, sa akin, ang unang gagawin natin dyan is, isulong kaagad natin yung SRDP na yan, yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act, kung saan dapat talaga na manindigan tayo na kaya natin tumayo ng tayo lang. Kasi tayo ngayon, sumasandal tayo sa superpower kasi binubuli ka nung isa. O, wala kang matakbuhan kundi to look for a big brother. Pero hindi ito forever na ganito tayo. Na dependent tayo sa isang superpower. Kasi kung kaya natin tumindig on our own, mas marami pa tayong concessions na makukuha. Kasi yung strategic location ng Philippines, no, dito sa Asia Pacific na to, pinag-aagawan tayo ng mga superpowers. So it's just a matter of ipakita natin na kaya natin tumindig on our own. Magpalakas tayo. So ang gawin natin, dagdagan natin ng budget, yung Defense and Security Forces, dyan sa West Philippine Sea na yan. Para maparami natin yung barko natin, maparami rin natin, mapalakas natin yung Air Force niyan, yung Navy, yung Coast Guard natin, and even yung Maritime, PNP Maritime. Pati yung BIFAR na yan, kasi yung nambupuli sa atin, galing ako ng Pag-asa, no? Montego. Alam mo, pagkuha ko ng picture sa background ko, puro mga Chinese ships, no? China Coast Guard, militia ships. So matagal na pala, Colonel, matagal na may ganyan na nakastambay na ganyan. Yan, makikita mo doon sa dulo ng runway ng Pag-asa, naandun yung mga barko hindi nga lang sila makalapit sa atin, pero there was a time na matandaan ko nung kami nagmaman dyan. Hindi naman tayo nang bubuli, kundi we were asserting our sovereign rights. Pagka may nahuli tayo na fishing vessel ng China dyan, dinadala natin sa puerto, kinakasuhan sila. At ini-impound na, hindi na sinusuli yung fishing vessel ng China. Alright. Sir, yung pong mga kapatid nating mga media, huwag po tayong maingay sa likod kasi po meron po tayong forum sa likod. May sarili din po ata kayong forum dyan. Nandito po tayo to cover para at least makita po natin, masaksayan natin yung sustansya na sinasabi ng mga bisita po natin. Please na po, last week, ganyan din po tayo. Mag-proper po tayo. Live po tayo napapanood sa Euro TV at the same time, live po tayo napapanood. Proper po tayo. Give respect sa mga bisita po natin. Huwag po tayong maingay, pakiusap lang po. Sir, continue po. So yun, yun yung, at least para i-klaro natin, pagka pinag-uusapan yung West Philippine Sea dyan, hindi ko maiwasan na bumalik ba yung history kung paano yung Marines na andyan noon at kung paano ngayon nangyayari. Kasi napabayaan natin. We must admit na pabayaan natin ang gusto. Sir Allen, would like to raise a statement sir, regarding the West Philippine Sea issue. Gusto ko simulan sa salita. Without research, no right to talk. Kaya ang aking suggestion talaga sa West Philippine Sea, katulad ng sinabi ni General Kirby, alamin natin yung simula nito. Paano nagsimula ang pagpasok ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Kung ano mang dekada yan o anong taon. And during that time, ano ang posisyon ng US? Ano ang nangyari sa UN? Nung dinala ito sa UN, ano ang ginawa ng US and other countries? Kasi ito yung mga historical facts. As we go along, ano ang nangyaring mga negotiation dyan? Marami dyan secret negotiation na dala ang pangalan ng Pilipinas. Andyan din yung sinasabi ni Sir na yung kapabayaan. Ano pala yung mga opportunity na nagpabaya tayo?
At pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, meron dyan territorial rights, nandyan yung sovereign rights, nandyan yung UNCLOS, nandyan pa yung economic zone. So lahat ito ay pinag-aralan ng bawat bansa. Meron pa dyan yung sino yung mga stakeholders na may interest, hindi lang sa lupa, kundi negosyo. Kasi pag titingnan mo ito lahat, marami kang marinig na narrative. Dapat makumplito itong narrative na to. At magkaroon ng isang committee talaga sa Senado na nakatingin dito, legally speaking. At may nakatingin din sa executive branch, tulad ng mga task force on West Philippine Sea, na nakatingin paano siya i-execute. Ibig sabihin, dala-dala yung tinatawag natin whole of government approach. Kasi kung puro ingay mangyari, maraming mapapasubo. Balikan mo ang constitution. Hindi naman tayo nagpapromote ng war. Ano ating foreign policy? Nabago na. Dati, we are an enemy to no one. So, ang daming titingnan. Agree ako lahat, pero sana pag-ipunin lahat ng mga pag-aaral at lalabas yung tamang naratiba para lalabas, tingnan nyo, nakikita tayo ng US, nakikita tayo ng China na hindi tayo united. Pinagtatawanan tayo. Position natin sa West Philippine Sea, magkaiba. Hindi pa nagsimula ang laban, talo na tayo. May kasabihan, the strength of the enemy is taken from the weakness of the government. Yung kahinaan natin, yun ang lakas ng kalaban. We are announcing to the whole world that we are not united. We are announcing to the whole world na hindi tayo nagkakaisa. So, balik sa lamisa, pakinggan natin ang narrative, gumawa ng official position, palagay ko magkanuhan. Lalo pag yan ay position ng executive branch, ng legislative branch, pati judiciary. Why judiciary? Kasi tama ba ang ating foreign policy? Sinusunod ba natin ang nakasaad sa batas? Pag hindi na nagkatuma, wala nang rule of law, para tayong lumaban, natin talian natin ating kamay at kanya-kanyang atake. So, hindi pa nagsimula ang laban, talo na tayo. Yes. Yun lang po ang masasabi ko. Not only the West Philippine Sea, but other foreign policies na rin. May dagdag si Colonel. Can I reflect on something, sir? Yeah, gusto ko talagang idiin ba kung bakit kamo ini-insist ko na yung West Philippine Sea na yan, yung ating exclusive economic zone, kung saan meron tayong sovereign rights, no? Dapat nagkakaisa tayo kasi alam ba ninyo sa Malaysia, nagbebenta lang sila ng gasolina 20 pesos. Bakit kamo? Meron silang pinagkukunan doon sa kanilang exclusive economic zone, 1 million barrels a day. Dito sa atin, ang bentahan natin ng gasolina, nag-a-average tayo na 58. Ngayon, parang 58, kuminsan umabot ng 60. Kasi 6,000 barrels lang ang nakukuha natin dahil nga sa nare-restrict tayo, hindi natin dapat, dahil may sovereign rights tayo dito, tayo dapat yung nag-explore, exploit, nag-harness ng mga resources dito. Kasi kung mapanindigan natin ito, pati ekonomiya natin gaganda. Yang problema natin sa power, masosolve natin yan. Yung mga pagka gumanda yung ekonomiya mo, di siyempre yung inflation, bababa rin yan. Yes, sir. No? So, yan ang dapat natin naisipin ba na dapat tayo ng mga Pilipino, nagkakaisa tayo para sabihin, amin yan. No? Atin yan. Atin to. Si Colonel Busitas, may pinaga na nag-uusap kami, meron daw isang magandang formula para maayos na yung usapin ng agawan ng territorial ng Pilipinas Brother, at China. correct ko lang, no? Hindi naman ibig sabihin may maganda akong formula. Ganito po yan mga sir at sa mga kapatid natin mula sa hanay ng mga media practitioners. Para sa akin po, bagamat maaari nating ihalin tulad sa isang pamilya ikumpara natin na tayo isang pamilya na may kaaway tayong kapitbahay o kaagawan sa property, ano po.
kung tayo mismo na ating pamilya ay magulo at hindi nagkakaisa, una, nabanggit nga ni Sir, katawa-tawa tayo. Kaya sa usaping ito pong ating pinag-uusapan, West Philippines Sea, yung ating sovereign rights, ang dapat po nating iangat muna yung ating pagkakaisa. At kapag tayo po ay nagkakaisa na, una, hindi naman natin pwedeng patasin yung tension between China and Philippines kasi aminin natin yung totoo, wag na tayong mahiya. Kaya ang nakikita ko po dyan, wala nang hihigit pa sa diplomatic approach. Pag-usapan, buuin, maging maayos ang pagkakaisa ng mga leaders ng ating bansa. Then, kapag handa na tayo, harapin natin ang China, huwag tayong tumawag ng iba na parang kaaway kita, kapitbahay kita, magtatawag pa ako na iba, ay kung may ibang interest din siya, hindi tayo magkakaintindihan. Yun po ang nakikita ko, palakasin ang pagkakaisa ng mga leaders ng ating bansa, pag handang-handa na, makipag-usap tayo sa China para may pagkakaisa, walang siraan. Ay kasi po, ang nangyayari, parang sa simpleng salitang kanto, kanya-kanyang diskarte, pagalingan, pasikatan, ang talo po, taong bayan, tayong mga Pilipino. Itatanong ko pa sana kay Colonel Busita kung anong reaksyon niya dun sa mambabatas na inaaway yung Philippine Coast Guard. Would you like to stand on that, sir? Yung sagutan po specifically, sagutan ni Congressman Marcoleta and PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Alam Commandant niyo po, Jane Barriera. alam niyo po ang naging practice ko, kahit hindi ko gusto yung ginagawa mo, hindi ako makikipag-away sa'yo. Kailangan mag-usap tayo ng maayos. Hindi tayo dapat mag-away. Kasi hindi naman ito pasikatan ng ating bayan na dapat pagsama-samahan nating harapin. Thank you, Colonel. Now, I'd like to open the floor for our friends from different media companies. First. Good morning po, nauliliwanag ng Yara Pilipinas, Pinas Global News. Sir, bilang mga dating militar at pulis po, base po sa tala, 51 po ngayon ang rangko ng bansa tungkol sa military strength. Pag nakapasok po kayo sa Senado, ano po yung posible ninyong gagawin para mapalakas ang ating militar? Salamat po. Gentlemen, kahit sino pa doon. Sir Alec. Una-una, corruption talaga ang dahilan sa lahat. Lahat na issue babalik sa corruption. Ito, may nag-text sa akin ngayong araw lang na ito. Imbestigahan nyo ito. Last week, 41 billion ang nilabas sa DBM para sa unprogrammed funds. This week, 51 billion ang nilabas for unprogrammed funds. Anong ibig sabihin niya? Nagkaroon ng saro ang pundo, itapon sa baba, wala pa yung proyekto. So, alam nyo na saan papunta yun, paano pagkati-hatihan yun. No, 91 billion or 90 billion for the last 2 weeks for unprogrammed funds. Tapos wala ka ng support si Congressman Busita para sa mga naghihikahos na expected na siya tumulong. Ano ang nangyayari sa ating bayan? Yung 90 billion, gagawa yan ng 2 mahabang LRT na on the average 1 billion per kilometer. So 2 MRT yan. Nag-research ako sa pundo ng gaan ng Malaysia at saka Indonesia. Sabi ko sa sarili ko, sir, siguro malaki ang pundo nila kaya marami silang infrastructure. I was shocked. Mas malaki ang pundo ng Pilipinas na GAA kaysa Indonesia at Malaysia based on ratio and proportion. Now, I checked into the details. Ang inutang lang ng Malaysia at saka Indonesia, mga 1% lang. Ang inutang ng Pilipinas, 3%. Mataas masyado. Pagdating sa paggamit, top-notcher tayo sa puro ayuda at pamimigay. Sa kanila, may programa talaga sa paggamit ng pera. So, ibig sabihin, may problema tayo sa kaban ng bayan. Now, ito gusto kong bigyan lang mo ng pagkataon ng pinto. Ang Pilipinas ay may pakitain, Ambition 2040. We have a vision, saan papunta ang Pilipinas? Ambition 2040. If I'm not mistaken, this is a 25-year or 30-year plan. Paano natin ma-achieve? Ang bottom line sa ating Ambition 2040 is social justice.
Angat ang middle class, angat ang mahirap. Marami pa yan. Then meron tayong National Security Strategy. Pagbasahin mo yung National Security Strategy, hindi yan puro gera. Nakasulat din doon, paano suportahan ang Vision 2040. Ito ang tanong. Ang ating mamabatas ba, nakatingin ba sa Vision 2040 at saka sa National Security Strategy? Yun ba ang giya nila? Tama yun. We have 3 branches of government. They have independent powers. Pero hindi ibig sabihin, magkanya-kanyang diskarte. Dapat may pinagbasihan ng unity ng judiciary, legislative, at saka executive branch, which is the Vision 2040 and the National Security Strategy. Doon tayo kumuha ng lakas. Ibig sabihin, may kapangyarihan, pero your power is limited by your dreams and aspirations. So kung doon huhugot ang Kongreso, dapat ang mga batas niya nakapokus sa social justice. So yan po ang gagawin niyo sa Senado, sir? Tama ka, sir. Po. Meron na akong 5 bills na nakadraft. Hindi po ako lawyer. Pero tuloy-tuloy ang pag-research ko. Meron akong draft bill Apo. para magkaroon ng synergy, interoperability, ang 3 branches of government, kung ano ang bottom line ng kanilang unity to serve the people. You have independent powers, pero meron kayong isang bagay na pinagirihan. Mag-away na kayo sa lahat ng bagay, pero hindi pwede pag-abayan ang ating Vision 2040 at saka ang National Security Strategy. Okay po. Si Colonel Quiribin naman po. Alam niyo, gusto ko rin sanang ipalam sa taong bayan kung bakit tayo tumatakbo ngayon sa Senado. Matanong ko lang, even sa mga kasamahan natin, kasi nasubukan ho natin na tumira sa Basilang Sulu, Tawi-Tawi. Pati rin po, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Southern Palawan, Camarines Sur, Camarines Norte, Central Luzon, Bataan, Zambales. Ano ang meron dito noon? Bakit yung Marines pinapadala dyan sa mga magugulo na lugar? Di ho ba dahil napakalakas ng insurgency problem natin? Ano ang nagdulot dito? Di ba kahirapan, kagutuman? At unang-una talaga na is corruption. Yan ang dahilan kung bakit may mga gutom, may mga hirap na kababayan natin. Sabi nga sabi niya pag walang mahirap, kung walang kurap, walang mahirap. Di ba? Totoo 'yun. So bata pa tayo noon. Di ba? Ganyan na yung problema, corruption na. Ngayon, nasa corporate tayo. Sabi ko nga, I cannot take it sitting down. Pinapanood ko na lang, ganun pa rin ang problema. Corruption pa rin. Lahat ng mga nakikita ninyo ng mga issues ngayon, kakulangan ng eskwelahan. Di ba? Corruption pa rin yan. Pangit na daan, corruption pa rin yan. Bumabaha, corruption pa rin yan. Lahat nakadugtong corruption pa rin. Nagmamahalan na bilihin. Corruption pa rin. Hindi nga natin mapakulong yung mga smugglers. Hindi natin mapakulong yung mga hoarders. So, yan yung dala-dala namin ngayon na dahil galing kami sa uniform services, meron kaming political will. Matatapang kami. No? Kasi kailangan lang natin ng isang matapang na senador para habulin lahat itong mga to. Wala silang sasantuhin. At makakaasa rin kayo na pagka may mga matatapang na senador dyan, wala rin silang takot na magsabatas pa ng mga para sa kapakanan ng taong bayan. Ang ating pinagsisilbihan talaga is taong bayan. In my case, sabi ko, hindi ko laban ito. Laban ito ng taong bayan. Kasi kung iisipin ko lang yung sarili ko, ang sarap na ng buhay ko. Natutulog na ako sa kutsyon.
Hindi sa pera, sir, ha? Alam mo, ito yung nung pumirma, may manifesto nga na pinirmahan ng almost 2,000 na senior men in uniform, 25 of whom were 4-star generals. Anong sabi nila? Ariel, we stand united with you to fight corruption, uplift the living conditions of the poor, and protect our sovereignty. We see in you somebody who can unite the Filipino people. But of course, sabi nga, you must accept our challenge kasi alam namin na nasa comfort zone ka. But if you look at those who signed that manifesto, the incumbents, public servants, they belong to different political parties. So this is now unity beyond politics. Alam mo, sagot ko sa kanya, sir, ako sanay po na iniiwan ko yung comfort zone ko for a higher calling. Ang pagmamahal sa bayan, sa taong bayan, hindi ho matumbasan ng pera yan. Hindi pera-pera yan. Kasi kung iniisip lang namin, yung pera na yan, hindi kami tatakbo. Apo. So, serbisyo talaga sa bayan, sir, ang hatid po ninyo? Dapat serbisyo sa bayan. Kasi yan ang dahilan ba na sa atin, namatay na tayo. Ilang ulit tayo muntik mamatay. Apo. Bakit ka mo ganito pa rin sa akin, no? I want pa the remaining years in my life to serve our countrymen, to serve our country. Wala na akong I just want to leave a legacy. Okay, sir. Si Colonel Basitas naman. Doon sa kapatid dating nagtanong kanina, kapareho po nung nabanggit ni Sir Allen and Sir Ariel, talagang ang ugat ng mga ito, kahit kanina pa yung ating pinag-uusapan, ay corruption Ano po? At kapareho din ng nasabi po nila, especially ni Sir Ariel, kung hindi naghihirap ba, kung hindi naghihirap, walang putap. At yun nga po, bawat pinag-uusapan natin, laging nakakonekta sa korupsyon At ang isang tinitingnan po natin dito, ako po ay hindi ko pwedeng sabihin mas magaling sa kasama ko o mas magaling sa ibang aspiring na maging senador. Yun lamang po dedikasyon. Ang isang nakikita ko po sa ating mga babayan, hindi na tayo aangat pa kung hindi mariresolba o hindi tayo hahakbang laban sa korupsyon. Ang isang nakikita ko po dyan na maaaring sa iba ay hindi acceptable, iangat natin ang buhay ng bawat pamilya Pilipino. Kasi po, dito lamang sa ating magkakasama sa kwarto na to, yung maayos ang buhay, maayos ang pamilya dyan, mahirap purapin yan. Ibig ko pong sabihin, hindi ko naman ipinagtatanggol yung ating mga kababayan na tumatanggap ng pera mula sa mga politiko. Ano po? At hindi naman lahat ng politiko ay mahilig magbigay ng pera. Dahil po dito, sa kagipitan ng ating mga kababayan, again, hindi ko ginajustify yung mali. Dahil sa kagipitan ng marami nating mga kababayan, may mga kababayan tayo parang sinasamba ang politiko. Ibig sabihin po nito, kung iaangat natin ang kabuhayan ng bawat pamilya, walang dahilan para hindi sila maging matalino sa pagboto kung sino ang pipiliin nilang politiko. Ang isang halimbawa po nito, mga sir, mga ma'am, is bigyan ko lang po kayo ng kaunting idea. Marami sa ating mga kababayan, by the way, hindi ako pwedeng manghamak kahit sino man. Kasi may kapatid po akong hindi nakapag-aral, may kapatid ako hindi marunong sumulat. Kaya hindi ako pwedeng manghamak. May mga kababayan tayo, marami sa ating mga kababayan, sir, ang naabot, high school lamang. Pero may magandang programa ang DSW, ang TESDA na dapat lamang nating bantayan. Paano po yun? Kung high school graduate lamang ang naabot mo at ikaw ay may interest na matuto sa welding works, carpentry works, garments, i-train po natin. At tanggapin natin ang katotohanan na hindi sapat ang trabaho dito sa ating bansa. May mga legal po diyang recruiter, yung management,
Manpower Services, may kaibigan po ako. Akayin natin yung ating mga kababayan, mag-training sila at bigyan natin ng opportunity na magtrabaho sa ibang bansa. Sa ganung pamamaraan po, ang nakikita ko, makakatulong ito para gumaan ang pamumuhay ng bawat pamilya. Kapag magaan ang pamumuhay ng mga yan, katulad po ng iba nating nakikita, hindi sila makukurap ng ibang korap na politiko. Sa ganung pamamaraan, makakapili ang taong bayan sino ang dapat iboto, sino ang dapat suportahan. Kapag nangyari po yon, ang nakikita ko po, isang step ito para masakal nating unti-unti ang korupsyon. May iba pa pong mga bagay na dapat nating gawin. And isingit ko lang, Sir Daniel, madalas nating nababanggit yung transparency and accountability. Pero pasensya mga sir, no? Parang hanggang kwentuhan na lang yan eh. Yung transparency and accountability. Medyo malayo pa po tayo doon. Ang nakikita ko lang po sa ating mga kababayan ay mag-umpisa na po tayo. Pumili tayo ng iboboto na talagang mapapagkatiwalaan natin. Suriin po natin mabuti. Dahil lagi ko po sinasabi ito sa aking mga kaibigan at kapamilya, taong bayan ang magpapabago sa kalagayan ng ating bayan. Wala nang iba po. Sa panong pamamaraan, pagpili ng tamang leader sa ating bansa. Okay, siya pinag-uusapan, sundot na tanong lang to. Napag-uusapan natin korupsyon, tamang pagpili ng iboboto. Kaya lang sasabi ng Okta Research, 63% daw sir, ang mga Pilipino na umaasa doon sa AKAP. Sir, makukonsider ba natin na ang AKAP ay isang paraan para magkaroon ng korupsyon o pagbili ng boto? Kaya Basita. Kasi Okta Research nagsasabi niyan, nagkaroon sila ng survey sa mga Pilipino na karamihan daw, 63% ang sinasabi ng mga mamayang Pilipino, yung mga mahihirap, ay kung wala daw AKAP, wala na silang kabuhayan. Sir, Anong practice ba yun, sir, sa tingin mo? Sir, nabanggit mo Okta survey. Pasensya po, no? Sana mali ako. May mga survey po kasi na hindi totoo, no? Kasi po, bakit po? Ano po ang basehan ko? Yung AKAP, yung ayuda. Pag tinignan po ninyo yung percentage, kunwari po, meron akong allotment na AKAP, magbibigay ako. Hindi naman kayang bigyan lahat eh. Bagamat marami ang nangangailangan, pero pili at yung malalapit lamang ang napipili dyan. In other words, mas sigit na nakararami ang hindi nakakatanggap po ng sinasabi mong AKAP o ayuda. Kaya pamanhin sa Okta, kung maaari po, check ninyong mabuti ang inyong survey. Kasi pag sinabi po nilang 63% of mga mahihirap na Pilipino na umaasa sa AKAP. I'm sorry, pero bilang engineer po, ibig sabihin, lahat ng mahihirap nating mga kababayan, 60% ang umaasa dyan. Ang dami na nga pong nagagalit kasi mas marami ang hindi nakakatanggap. At alam yan ang masang Pilipino. So, yung sabi po ninyo, nagagamit ba ito pamumulitika? Yes. Nagagamit ito. Why? Meron kasing pag diniligate sa baba, siyempre, pipiliin niya yung kapatid niya, kakampi niya, may sinasabing doble-doble pa. And meron po akong nakausap na barangay captain na nagalit siya dahil nung nakatanggap ng ayuda, may nag-report sa kanya, binili ng drugs. Yun. At pinasok niya yung kwarto, nagpapatsesyon yung mga nakatanggap ng ayuda. Yung dahilan pa. Meron namang nagsasabi, pagkatanggap ng ayuda, nasa sugalan. Ay alam naman natin totoo yan. But doon po sa mga... So sir, sinasabi niyo hindi proper yung distribution na pagbibigay ng AKAP sa mga Pilipinong dapat nakakatanggap? Alam niyo po, hindi madali ang pagpili kung sino talaga ang dapat at nararapat. Pero sir, saan dapat ibinibigay? Saan tamang ahensya dapat ibinibigay? Yung Sa kapitan ba? Ayuda sa kapos ang kita. Opo. Gaano kagaling para talagang suriing mabuti? Alam niyo po, pasensya kung mali ako, masyadong politikaan sa ating bansa Yes, sir. Pag ikaw ay malapit kay kapitan, talaga nasa listahan ka. Pag ikaw ay hindi ka partido, hindi ka kakampi. So, pasensya, ako, ang punto ko lamang po dito, sana kung mabibigyan lahat ng mga kababayan natin na kapos ang kita, kung lahat ay mabibigyan, Yes, sir.
okay ako dyan. Kaya lang, At kung ang mga pangunahing proyekto ng ating pamahalaan ay nabibigyan ng pansin, ibig sabihin priority at sobra-sobra ang pera natin, hindi ako kukontra dyan. But my point, mga sir and mga ma'am, is masakit na nagbibigay ka sa iilan, karamihan hindi mo nabibigyan. Dapat patas na kung nasa posisyon tayo, dapat sana huwag namang masayang ang pera ng taong bayan. Ilaan sa mga bagay-bagay na makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Paano po yun? Samantalahin ko po, para baka sabihin naman natin mga babae, nambobola lang ako. Eh kapag dinig natin ang food security, parang naglolokohan lang tayo eh. Bakit po? Samantalang kung itong malalaking pera na hindi na ibibigay ng tama sa iba, ay inilalagak sa agrikultura, sinusuporta ng mga farmers. Siyempre, pag sinuporta natin ang mga farmers, tataas ang produksyon sa agrikultura. Pag tumaas ang produksyon sa agrikultura, bababa ang bilhin sa palengke. Kung maliit ang kita mo, pero mura ang bilhin sa palengke, mapapagtama mo yung iyong kinikita. At the same time, mga sir and ma'am, ang agrikultura, ang pagkain sa palengke, karugtong yan, kalusugan. Bakit po? Marami sa ating mga kababayan, nagtsatsaga na lang sa noodles, sa inihaw na isda. So, nasasakripisyo yung kanilang kalusugan. Nung isang araw lamang po, may nabasa ako na batang-bata pa lang may cancer na. Kasi laging processed foods ang kinakain. So, yung agrikultura, kadugtong po niyan, kalusugan. At karugtong ng kalusugan, edukasyon. Paano mangyayari sa ating mga kabataan ang hihina ng pagkain? Hindi sila malulusog. Yes po, mahina kanilang pag-iisip o yung kanilang mental ability. At yung ating mga kababayan, tatay, nanay, mga sakitin. So again, yung pong agrikultura, kalusugan, edukasyon, magkakalugtong po yan. Kaya umaasa po tayo na itong aking mga kasamang kandidatong senador, kami, kung maluluklok, ay yan po ay ilan sa mga bibigyan namin ng attention. And I do not claim, mga sir, mga ma'am, na magaling ako. Ang puhunan ko lang talaga, dedikasyon at tunay na paglilingkod. Yun lamang po nagtutulak ng tapak sa atin. ako na may tutwist ko lang ng konti kay Colonel Garibin. Colonel, masabi ba natin ito ng korupsyon at dapat bang ipahinto muna itong akap na to sa kainitan ng halalan? Meron kasi kung narinig din na nagpo-propose dyan na ma-release ito after ng eleksyon. Diba? After na ng eleksyon. Para walang bahid pa na ginamit ito sa pagbibili ng boto. Pero ikwento ko rin lang kasi yung tungkol dito sa mga ayuda na to. From my own experience. No? Nung nandito na ako sa corporate, may namatay na 7 na Marines sa Basilan, ay sa Hulo. 2 doon pinugutan ng ulo. Yung boss ko, sabi niya, pasyalan natin, Ariel. Pumunta kami doon sa Fort Bonifacio. Meron siyang nilagay sa bulsa ko. Akala ko tissue paper ba. And then, binisita namin bawat isa-isa na Doon sa dulo, sabi niya, Iha, nung namatay, buhay pa yung mister mo, magkano yung tinatanggap mo? Magkano yung pinapadala niya? At ngayon namatay siya, magkano yung tatanggapin ninyo? Ang sabi niya, Sir, hindi ko po siya asawa. Kapatid ko po siya, ito po yung mga kapatid ko na pinapaaral niya, maliliit pa. At ngayon namatay siya, kung wala raw siyang property and financial accountability, 75% daw ang tatanggapin niya doon sa basic pay. Alam mo, tumalikod yung boss ko. Sabi niya, Ariel, bigyan mo ng tigpa 500,000. Tinakbo ko yung foundation na director. Sabi ko, Camille, meron ka ba niyang pera? Kasi pinapabigyan ni boss ng tigpa 500. Ang Malacanang at that time, pinakamalaking 150,000 na binibigay. Ito, 500,000. So, binigay ko, isa-isa, tigpa 500,000. May naiwan na 6.5 million. Well, hindi yung palang inilagay na akala ko tissue paper, pagpulot ko 10 million na cheque. Yung 6.5 na naiwan,
Tinanong ko siya uli, sabi ko, boss, anong gagawin ko sa 6.5? Bahala ka na dyan. Eh kung gagawin yung Ariel Kerubin, di binusa lang yan eh. Barato lang, di ba? Pero hindi. Binigay natin uli sa commandant ng Marines. No? At that time, it was General Guerrero. So yung 6.5 na yan, almost I think 12 million ngayon kasi ginawa nilang corporate account sa Upslide PSL. Lumaki. Pero ang instruction ko, huwag niyong gamitin yan na kung ano lang. Kasi meron din naman tayong marine assistance system na yan yung pinagiging natin sa mga namatayan, lahat Fast forward, namatay yung 19 na special forces sa Basilan. Ganon din uli yung binigay. So, kinausap ako ng director, sabi niya, sir, pwede ba natin paliitin naman yung binibigay kasi hindi lang naman yung corporate social responsibility natin. Ito ngayon, namatay yung 166 sa Marawi. Tinatawag ako, sabi niya, pare, anong tingin mo? Kumusta yung mga binigyan natin noon ng financial support? Sabi ko, boss, yung iba, bumili ng motosiklo, nilagyan ng sidecar, nag-tricycle siya, nung naluma, bumalik ulit sa mahirap. Yung iba, naging one-day millionaire. No? Ala, kasi first time nila makatanggap ng ganon. Ganon din ang nangyayari dito sa ayuda na yan. Pag natanggap nila, ano yan? So, anong tingin mo? Boss, sabi ko, tama talaga. So para sa sir, Tama talaga yung sabi sa Biblia, no? Don't give them fish, teach them how to fish. Sabi, mag-usap kayo nung would you believe binigyan namin sila tig to 2 million na start up for a business. Business ay hindi cash dole out. Negosyo. Magtanong kayo ngayon sa mga casualties ng Marawi. Meron silang negosyo. Nagtitinda ng feed meals, ng pagkain ng manok, pagkain ng baboy, and many others, no? Negosyo. Kaya tayo dapat ganun din kasi yung ayuda panandalian lang. so mali po sir na ang estilo ng ginagawa ng gobyerno at bibigay ng ayuda doon sa mga nangangailangan. Dapat ang binibigay programa. Ako hindi ko masabi na mali. Kasi sa ngayon, nangyari yung pandemic na yan, nauso yung ayuda. Kailangan naman natin kasi hindi nga maraming walang trabaho, walang Pero yan, panandalian na solusyon. Balik tayo ulit. Dapat negosyo o livelihood pa. Kasi nung nagtayo rin kami ng mga industrial hubs all over the country, di ba, kumunti yung mga nagrebelde kasi mismo yung mga tao doon, mass base ng mga insurgents, sila rin ang nabigyan ng trabaho. So sir, maputol ko lang, so hindi po kayo sir naniniwala sa survey ng Octa Research na 63% ang sumusuporto sa mga Pilipino doon sa AKAP? Wala, I don't want to say anything ba na I'm not really knowledgeable of. Kasi yung survey, maaring sabihan sang ayunan ko po si Kong Bonnie. May pinanggagalingan din siya na nung sinabi niya yon. Yun lang ang pwede ko masabi. Alright, next question from our friends from media. Mr. Ness Aguilar. Okay, wala mo na. Good morning po. Ness Aguilar po ng Philippine Event News TV. Ang question ko po, with regards po sa inyo pong tatlo, pero I think si Colonel Kerubin, na nabanggit na po niya yun, itong kay Sir Allen Capuya na lang po, tsaka po kay Congressman Posita. Bakit po ninyo gustong tumakbo bilang senador? Meron naman na po kayong maraming connection sa government. And if ever naman po, pangalawa ko pong tanong is, if ever naman po kayo na naupo, nanalo, naupo sa Senado, ano po ang unahin po ninyo sa mga problema po natin dito po sa Pilipinas? Kasi napakarami po in terms of human trafficking, drugs, of course yung food hunger po natin, and of course yung pong health po ng mga kababayan natin. Yun po yung unang, yun po yung pakilang tanong niyo. Apo. Sige po, yung unang, kasi mauubusan po tayo ng oras. Sige po. Ano po ang sagot nyo dun sa unang tanong, sir, ba't kayo tumakbo? Ang tanong ni ate,
bakit kailangan tumakbo pa akong senador? Yes, marami na akong connection. Mabilisan lang po. Yes. Noong ako po ay natalaga sa HPD 2006, nakita ko thousands Pilipinong namamatay. May 60% dito, tatay, nanay. Bilang anak mahirap, alam ko po, maraming bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya dapat po naitaguyod ang kaligtasan ng mga motorista Luzon, Visayas, Mindanao. Unfortunately, wala po tayong nakikitang konkretong programa ating bansa para tugunan ito. Now, mayroon po akong advokasya. Tinataguyod natin ang kaligtasan ng mga motorista, pati po ang protection. Kita po ng taong bayan yan. At dumating po sa punto na na-realize ko, si Colonel Busita, darating din ang araw mamamatay. May hangganan din po ako. At kung mananatiling advokasya lamang, pag namatay si Colonel Busita, nandun pa rin ang laganap na pang-abuso sa hanay ng mga motorista. Kaya po, hinangad ko na maging congressman. God is good. Sinuportahan tayo ng taong bayan. Nakaupo ako sa Kongreso under One Rider Party List. Isa po ako sa masipag na kongresista, nagtatrabaho sa loob at labas ng Kongreso. Ang hangad ko po, magsulong ng batas para sa mga motorista. Hindi kailangan ng motorista si Colonel Busita. Ang kailangan ng motorista, batas. Ang mga batas po natin, nananatiling nakabinbin sa Kongreso. Mayroon tayong, isa ako sa mga authors ng Motorcycle for Heart. 5 buwan na, natutulog pa sa Senado. Yung pong Fair Traffic Apprehension Act, na dapat magtatanggol sa mga motorista na kapag mali ang huli sa'yo, kung taga Mindanao ka, nag-contest ka, ang laki ng danyos, dapat babayaran ka at pananagutin ang nagkasala. Sa kasalukuyan po, walang danyos, walang pananagutan ang nagkakasala. Kaya matatapang ang mga pulis at mga enforcers, yung abusado sa kanilang hanay. So, Ibig sabihin po, nakita ko, kung mag-stay pa ako for another 3 years sa Kongreso, mauulit pa rin ang nangyari nitong nakaraan. Hindi ko po hihintayin na sabihin ng ating mga kababayan, inutil ka, Busita, wala kang ginawa. Now, hindi lamang po yung bagay na yun ang nakita ko. Marami po. Ano pa? May mga batas na pinatutupad laban sa mga motorista na para silang ginagatasan at pinapahirapan. Para malinaw po sa iyo, kapatid, napakarami ng motorista na revoke ang lisensya. Dahil po doon sa Republic Act 10930 na kung saan may problema po sa implementing rules and regulations na inilabas ng DOTR, Demerit System Revocation. Dito po sa kanila pinatutupad, hindi ko na didiscuss masyado, questionable at hindi iniuutos ng batas. Yan po ang totoo niyan. Sa ganito pong maling pagpapatupad ng batas, hindi lang motorista ang nagdudusa. Kasama ang buo nilang pamilya. Marami na po na-revoke ang lisensya. May isang taga Davao. Dahil sa kahirapan, walang hanap buhay na alam, iniwanan siya ng asawa. Meron pong driver ng van dahil din sa maling pagpapatupad ng LTO, yung kanyang asawa ng ibang bansa, nagkaroon ng relasyon sa iba. Ibig sabihin po, napakalaki ng perwisyo na ginagawa nitong maling pagpapatupad ng batas nitong LTO ng iba pang mga local enforcement unit. At alam po, yan ng taong bayan. Ibig ko sabihin po, talagang kailangan makapagsulong tayo ng batas na magsusuporta, magpoprotekta sa mga motorista. Ibabalik ko po sa iyo, hindi si Colonel Busita mabubuhay ng 100 years, 500 years, na kapag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita. Dagdag ko pa po diyan. Ang dami kong nakitang problema. Hindi naman pwedeng sabihin, tumatakbo kong senador, pero para sa motorista lamang. Madalas nating madinig, food security, pero may problema sa hanay nag-agriculture. Hindi buo. Nabanggit ko nito kanina, pero para maging malinaw po sa iyo, anong intention ko? Ang Department of Agriculture hanggang regional level lang. Ang Provincial Agriculture, ang boss, si Governor. City and Municipal Agriculture, ang boss, si Mayor. Ibig sabihin po, bilang ako ay matagal na sa public service, hindi buo ang istruktura ng Department of Agriculture. Resulta nito, may magandang programa. Hindi makakaabot sa mga magsasaka. Mahal ang
Pagpapagawa ng sakahan, by the way, ako po ay anak ng magsasaka. Matalang ang walang putik. Yan po ay totoo, kaya knowledgeable ako sa usaping ito. Mahal ang pagpapagawa ng sakahan, mahal ang seeds, mahal ang fertilizers, mahal ang insecticides, mahal ang harvest. Pag-harvest. So matotal, ang laki ng gastusin ng mga magsasaka. Kapag na-harvest ang kanilang palay at iba pang mga produkto, halos walang kitain. Sayang lang ang pagod. Samantalang, kung nasusuportahan po ng pamahalaan ng mga magsasaka, tataas ang produksyon sa agrikultura. Pag tumaas ang produksyon sa agrikultura, giginhawa ang buhay ng mga magsasaka, hindi masasayang ang ating mga lupain, hindi katulad ngayon, mga nakatiwangwang. Pag tumaas ang produksyon sa agrikultura, magiging mura ang bilhin sa palengke. Kung maliit lamang po ang iyong kinikita, napakaganda sapagkat mababa ang bilhin sa palengke. At the same time, yung pong kalusugan ng ating pamilya ay aangat. At karugtong nga po nito, nabanggit ko, kalusugan, karugtong nito ay itong edukasyon. Sa kalusugan po, may mga problema tayong nakikita. Sayang ang pera ng taong bayan. Bakit po? Nawawala yung madalas nating madinig na prevention is better than cure. Nagpondo ang pamahalaan pantulong sa mga may malulubhang kalagayan. Danas na danas ko po yan. Ang ating opisina ay tumutulong sa nangangailangan ng tulong. Pero masakit sapagkat alam ko po, bibilang lang ng mga ilang araw, mamamatay din ang pasyente. Sayang ang pera ng taong bayan. Samantalang, meron po tayong pwedeng gawing proactive measures para iangat ang kalusugan ng ating mga kababayan. At sa edukasyon naman po, banggitin ko na lang po, ate, para sa katanungan mo, kulang na kulang ang eskwelahan. Ano po ang pinaghinigpis ng ating damdamin? Kitang-kita natin, bilyones ang pera na nasasayang. Na sana ay maganda ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. So yan po ay ilan lamang sa mga problemang nakita ko. At kung i-discuss ko po sa iyo, ay parang hindi naman tama para sa aking mga kasama. Marami po akong nakikitang problema na ang kaya ko lang itaya sa taong bayan, yung dedikasyon, prinsipyo at paninindigan. Ngayon, hindi ako pwedeng magsalita on behalf of Colonel Ariel Carbin and Sir Allen Capuyan. Sa kanyang party ko po, simple lamang, sa ating mga kababayan na susuporta sa akin at iluluklok ako sa Senado, simple lamang po, pag kayo nabigo at hindi na naging maganda ang performance ko, bababain po ninyo ako sa Senado, bababa po ako. Hindi na kailangan ng rally. Simpleng panawagan lang. Pwede mo ilagay yan sa ingredient, sir, yung paano? Pwede po akong pumirma, kahit ngayon. Pag hindi nagtrabaho si Colonel Bositas, hindi acceptable sa taong bayan ang aking performance. kusa ka mag-resign. Bababain ninyo ako, bababa ako. Alright, sir ka po yan. Ano pong para dire-diretso po tayo. Si ate, ginising mo yung Nasagot ko po ba yung tanong mo? Meron lang po akong last question na Ma'am, pasagutin mo na po natin kasi in-address na po si Aling. Okay. Tapos last question na po para makapagtanong Yes, naman po yung iba. yes. Okay na po tayo. Ang aking pamumuhay ay nakatingin ako sa strategic level, operational level, at saka technical level. Ibig sabihin, dapat basang-basa mo mula sa taas hanggang sa baba. Ibig sabihin niyan, pag meron kang plano, kita mo lahat, hindi yung piecemeal. Para sa akin, ako ay nasa military. After 30 years, ako yung malis. I give up my military career para samahan ng katutubo sa buong Pilipinas. Dahil nakita ko ang kanilang kahirapan. Bumalik ako sa gobyerno dahil may panawagan sa akin na maging presidential advisor sa IP Concern, naging executive director sa NTF-ELCAC, at naging chairperson sa NCIP. Dalawang hinawakan ko na trabaho for 4 years, NTF-ELCAC at saka NCIP. Dito ko nakikita na pag mayroong synergy, mayroong coordination, collaboration, synchronization, harmonization, ang bilis ng trabaho. More than 70 agencies yung ating pinapagalaw ng 4 years na yan. Pero nakasintul tayo sa isang bagay, people's agenda, yung social justice na sinasabi ko, na nakaangkla sa ating konstitusyon. Dapat hindi tayo mawala sa konstitusyon at social justice. Yun po aking bitbit sa pagtakbo ko sa Senado. Dahil itong issue na to ay hindi local, ito ay pang-national.
Alam niyo na ang resulta sa Intepilca at saka sa NCIB. Yun nga, tinanggalan ng 400 million. Pero ito ang sasabihin ko. Ang panawagan ko sa mga botante. Kung iboto niyo ako, pero after election, hindi niyo ako samahan, huwag niyo na lang ako iboto. Ang ibig ko sabihin, hindi niyo ako samahan umupo kasi hindi tayo magkasya doon. Tuloy-tuloy dapat ang pagsasalita ng taong bayan sa social justice. Kasi yun ang lakas ng taong bayan. Diyos, taong bayan, konstitusyon, bago ang judiciary, executive, legislative. Ibaliktad na. Sila na ang Diyos. Ang konstitusyon is already trampled. Kaya walang rule of law. Kaya disorganized tayo ng kaguluhan. Sinimulan ko na rin po na yung may mga grupo na humarap sa akin, ako ay nagipag-MUA, nagipag-agreement. Willing akong pumirma. In fact, dapat ang taong bayan, ang ikumpanya ng taong bayan, papirmahin lahat ng kandidato na pag kayo ay umupo at manalo, una sa isipan nyo ay ang social justice. Naging challenge na yung... Ako'y naghamon at ako'y unang kaming tatlo. Payag ka din, sir. Pipirma kami. Pipirma kayo pagka hindi ka nagtrabaho. Si General Kirubin, hindi pa yan nagsasalita. Oo. Witness ako noong 1989. Nung nag-decide siya, sir, let's go. Kasi malapit na tayong mahuli. So, let's go. Pero yung ginawa niya, na hinarap niya yung Sikorsky. Yung helicopter, attack helicopter, sinalubong ni sir, nakipagbarilan siya. Doon ko talaga nakita na itanay niya ang kanyang buhay. Balik ako sa akin para si sir lang manalo. Sir, Ang sinasabi ko lang, taong bayan, let's wake up. Kayong mga kampanya, mas dapat mabilis kayo mga kampanya kaysa amin. Ang ikampanya nyo, social justice, people's agenda. Pumirma kayo ng kasulatan na pag kayo umupo, itong agenda ng farmers, agenda ng kabataan, ay dapat nyong gawin. Ipaglaban nyo. At kung hindi nyo ipaglaban, mag-resign kayo. Pirma. naging challenge na ngayon yan, ha? Ito ay hamon sa atin lang. Hindi ko lang hinahamon ang mga tumatakbo. Hinahamon ko ang taong bayan. Kasi yung boses nyo maingay lang pag-eleksyon. Yes. Mas dapat, mas lalong maingay ang taong bayan after election. Yun lang po. Salamat. Alright. Sir, kasi ito last na tanong natin. Kasi nagkaroon, sir, yung mga survey, yung SWS, Okta Research, at kung ano-ano pang mga survey na lumalabas. So itong sa mga isinagawang survey, hindi po kayo lumalabas na tatlo. At may mga nagsasabi, sir, actually si Lee, nag-back out na, nag-ano na siya, tawag doon, umalis na siya bilang kandidato. Itong si Willie Ong, umalis na rin, sir. Kayo ba, sir, hindi sa pumapalok, tuloy ang laban? Magandang tanong yan. Hindi po kayo Hindi pumapalok sa ako survey. interesado sa pwesto. Pero pag binigay, salamat. Interesado ako na magkaroon ako ng platform na marinig ng taong bayan na simulan nyo ang sarili nyong laban. Social justice. Mahirap naman eleksyon, nagsasalita ako, hindi ako tumatakbo. So hindi kayo, sir, hindi kayo aatras? Hindi ako aatras kasi hindi umaatras ang taong bayan. Yes. Ang laban nyo ay laban ko. Opo. Laban ninyo ito. At the end of the day, hindi naman ako makinabang. Taong bayan, kasama ako, tayong lahat, pati yung natalo, makinabang. So tuloy si Allen Gapuyan sa Senado? Tuloy tayo sa laban sa karapatan ng mamamayang Pilipino, social justice. Pero pag ipagkaloob nyo na ilagay nyo ko sa Senado, pipirma ako na pag hindi ko ginawa ang trabaho, bababa ako. Colonel Coribin, ito malamang hindi aatras to. Bata pa ako, naalala ko yung stand-off niya sa... Tama ba sa i-correct mo nga ako, tama? Ikaw ang namumuno nito, no? Yan, noong 2000. Oo, bata pa ako. Idol ko to eh. Kasi naalala ko yung medyo nagkakaroon ng problema sa kasundaluhan. Nagkaroon ng stand-off si Colonel Coribin ng puno niya. Pero but anyway, sir, Yeah. sabi mo, hindi ka papapasok sa survey. Lahat, malalaki yung survey. Well, ganito yan, no? Noong 2010, para at least malaman natin lahat, no? Noong 2010, tumakbo tayo. May handicap tayo noon, nakakulong tayo. I was never allowed to campaign, not even one. But bakit kamo 2 weeks before the 2010 elections, we were considered winnable? So, yung yung mga surveys kasi, gamit lang yan na tool ba ng mga tumatakbo para makita nila, hindi yung rankings yan, kundi yung statistics ba, yung awareness mo sa mga lugar na ganito, na ano. And besides, sabi ko, yung Ariel Kerubin kasi went through a lot of more difficult battles and came out victorious. So, ang tanong ninyo, tatakbo ba
Ayo? Atras? Atras po ba si Colonel Kirubin? Well, ano yan? Managinip na lang sila. Hindi po tayo aatras kasi iyan po yung pinanggagalingan ng Ariel, no? Ariel Kerubin. Lahat po ng laban ko, outnumbered na tayo, napaligiran, namamatay yung katabi natin, hindi tayo nag-surrender. Lumaban tayo, no? At hindi ko, kung handa akong magpakamatay para sa taong bayan, ganun pa rin yung resolve ko ngayon. Kailangan natin tumakbo para sa taong bayan. Kayo po sir, ang buhay na pinakamay malaking pagkilala na nakuha sa kasunduan sir. Yung, abang tawag to sir? Medal of Valor. Opo. So si Colonel Kirby po, hindi aatras. Walang aatrasan. Sir, pakiclear lang po. Hindi po kayo. Ayun, nabanggit ko naman kanina. Wala na. Diretso na po tayo. Opo. Colonel Busitas. Yes, sir. Kasi maingay ito eh. Actually, tataka ba't di po mapasok sa survey ito eh. Yes po. Sir Daniel, Sir Alvin, Sir Allen, Sir Ariel, sa inyo po, sa ating mga kababayan. May batayan po ako na hindi lahat ng survey totoo. Ano po yon? Doon tumakbo po kami, nakaraang eleksyon, number 47 po kami. Pero ang resulta, number 2. Meron po akong nakita at na-observe ang survey. Pag alam na mataas ang acceptance rating mo sa public, tanggal ang pangalan mo. Niluluto. No po. At yan naman ay sarili kong opinion. Pero kung ang pagbabatayan po ay reaction, opinion ng taong bayan, alam ko po, sorry kung mali ako, alam ko maraming sasangayon. Hindi lahat ng survey ay totoo. Now, ang tanong nyo sir, tuloy ba ang laban? Yes po, taong bayan ang huhusga sa amin. Hindi yung survey team o survey na binabayaran. Taong bayan ang huhusga sa amin. Kaya tuloy po ang laban. Dahil ang amin pong pagkandidato, paglilinaw sa lahat, nag-usap-usap na kami, kung ating susuriing mabuti, ang laban po namin ni Sir Allen, Sir Ariel, Colonel Busita, hindi po namin laban ito. Laban ito ng taong bayan. Bakit po? Tunay naman na maglilingkod kami sa inyo. Totoo, walang kasinungalingan, walang pagbubola, walang panluloko. Sir, yung panawagan po ng COMELEC na dapat lahat ng mga survey company magparehistro sa COMELEC, pabor po kayo dito? Hindi po ako pabor. Pabor na pabor. At dapat, pag hindi naglabas ng totoo, i-blacklist na yan. Yes. Yan naman ay madaling imbestigahan. Bakit po? Ito ay isang malinaw na panloloko sa taong bayan. Malinaw na panloloko ito sa taong Kasi bayan. sinabi rin siya ng COMELEC magparehistro kayo para malaman namin kung nagbabayad daw yung mga nagpapa-survey. So naniniwala kayo sa may bayaran nangyayari. Sir Ariel and Sir Allen, with Apo. respect sa inyo, tayuan lang natin yung ating posisyon. Ako po, by profession, civil engineer. Bakit questionable ang ibang survey? Dapat po, kung ang survey, kung halimbawa, si Sir Allen ay nandito sa number na to, pag may ibang survey, dapat at least nandito o nandito siya. Pero bakit yung isang kandidato, sometimes nandito, pag ibang nag-survey, hindi mo na makita ang pangalan. Hindi consistent. Yes po, parang sa isang klase yan Pag ang survey, kapag ang survey ay totoo, parang sa isang grupo lang, parang ganito po. Mag-survey tayo. Alin ang pinakamagandang lalaki sa aming tatlo? 1, 2, 3. So pag nag-survey tayo, dapat ang result po, dikit-dikit. Pero yung lagi, ang daling intindihin So ito po ay isang malaking panloloko sa taong bayan. But, siyempre, dalawang klase ang tao, may masama at mabuti. Kung hindi ka mabuti, masamang tao ka. Kung hindi tama ang ginagawa mo, masama ang ginagawa mo. So anyway, sa final, taong bayan pa rin ang maghuhusga. Hindi ang survey. Yes, at kaming tatlo, mga uniform service ang pinanggalingan namin, hindi naman kami kayang talunin ng survey. Hindi kami kayang takutin ng survey. Kasi alam ko, mas marami sa taong bayan ang mabubuti at nagtitiwala kung sino talaga ang pakikinabangan. Talagang ito nga po, dagdag ko lang,
kung kami ay walang tiwala sa COMELEC, hindi kami tatakbo. May tiwala po kami sa COMELEC, kaya kami matatapang tumakbo. Okay, kaya maganda yung panawagan ng COMELEC. Actually, sir, may proper po tayo doon sa mga nagtatanong, dapat pimila po kayo. Then, si Sir Charlie Mendoza po, ito po yung proper line po natin for the question. Go, sir. Warm greetings, everyone. Good morning. My name is Charlie Mendoza, co-founder of Euro TV Philippines and connected with Puersa Balita and Reporters TV Multimedia Broadcasting Service. Sir Charlie, tanong po. After all this narrative, gentlemen, men in uniform, nakita namin yung inyong binabanggit. PTP is equal to D. P, prinsipyo, tabang at paninindigan is equal to dedication. Now, ito po ang challenge. Only one sentence. Only one sentence ang sagot nyo sapagkat hindi na po kampihan. Sa Eurotel mangyayari, pananghalian na, no? One sentence lang po ang sagot. Hindi yung tatlo para sa inyo. Ano po magiging basis ng botante para kayo iboto? Ang segue, paano kayo mananalo? That's all. Thank you so much. Ano yung one word, sir? One word lang? One sentence, hindi po kayo dapat lumampas dyan. Dahil kayo mismo nagsabi, yung disiplina sa men in uniform, naku, mahigpit siya. So, babantayan namin, pag lumampas kayo ng one sentence meaning, hindi kayo sumusunod sa napag-usapan. Pirma na lang kami. Sige, ako na mauna. Bakit ako iboto? Because I will make sure that I will inspire the Filipino people and will change the people's lives. Paano ako nakasigurong manalo? The only answer there is, it's God's will. Colonel Corbin, please. Sa akin kasi nakita naman yung track record natin. No? Very consistent tayo. Pero ito lang yung pwede kong masabi. Pag tayo po naging senador, hindi po ako magnanakaw kahit na 5. Colonel Busita. Subukan na po ang aking sarili. Ako po ay naglilingkod na walang pinipili at walang kinikilingan. Higit kong pinahalagan ang taong bayan, hindi ang sino man. Pero alam mo, so ito lang, Alvin, matagal na tayo sa larangan ng media. No? Actually, ang trabaho ng media, tulad ng ginagawa natin, may kaapihan tayo, ipakilala sa taong bayan, ipakita sa taong bayan kung ano yung mga kandidatong tumatakbo sa kasalukuyan. At alam naman natin yan, sa dami natin ng interviewing, Alvin, nakakasawa na rin yung mga dati, no? Yung katulad ni Sir Kapuyan, alam naman natin yung kinatawan ng niyang katutubo. At alam naman natin, ang katutubo, lagi na isasantabi sa usapin ng panglipunan ng problema. Actually, yung nakaraan nga, binawasan ng 400 million yung pondo ng NCIP, which is ang naging problema. Ito yung mga scholar ng bayan, no? So, dapat, sa panahon na, bigyan naman natin ng karapatan ng tamang uupo sa Senado, yung may boses yung katutubo natin, si Aling Kapuyan yan. Former NCIP Commissioner at the same time, talagang lumaban niya para sa karapatan ng mga katutubo. Colonel Corbin, actually sabi ko nga kanina, makinig po, bata pa po yan, narinig ko na yung stand-up, kaya nga po tayo nasa gantong larangan kasi nga minsan, ang kabataan na nagiging inspirasyon nila, yung mga nakikita ng mga bayani, yung mga bagong bayani ng lipunan. Actually, si Colonel Corbin, yung stand-up niya, nasubaybayan ko ito nakita ko na talagang hindi ko lang alam kung ilang oras kayo kasi medyo bata pa ako nung ilang oras silang timindig para sa karapatan ng mga kapatid nating sundalo. Ibig sabihin, dati na may paninindigan, dati na may prinsipyo, dati na may pagmamahal sa lipunan, may pagmamahal sa tao, bakit ngayon tatakbo? Kasi nga, nakita niya ulit na kailangan niyang bumalik para ipagtanggol ang mga karapatan ng mga mamayang Pilipino. At syempre, yung ating teritoryong Pilipinas. Ito, trending to, nakikita naman sa mga social media, di ba? Medyo sinasabi nga nila, ano lang yan, pakitang gilas nila yan, kumikita pa yan sa inyo. Pero ang nakikita ho natin, yung tamang diretsong tugon, doon sa mga nangangailangan ng mga tao, hindi yung, kasi ang problema ho sa atin, ang bahal ka ng due process natin, magreklamo ka, taon bago mo makuha yung lisensya mo. Paano ka makakapaghanap buhay? Hindi ho katulad ni Colonel Busita, pag pinuntahan ka sa presinto, natatama yung mali. Na dapat agad-agad, hindi yung
dadaan ka pa sa due process. Kawawa yun. Kaya nga kapira nito, pag kinuha mo yung lisensya na itong mamang to, paano maghahanap po ito? Anong ipapakain nito sa pamilya niya pag walang lisensya to? Kaya yung action ni Colonel Busitas, napakaganda ho na pag merong nangangailangan ng tulong, diretso sa kanya, ang binibigay ng gobyerno, sir, AKAP. Sa inyo, ano bang kanya ibigay? Yakap. Pagmamahal sa taong bayan. Ate, alam ko na, kayang ibigay ni Colonel. Ngayon naman ay people power anniversary natin. Sir, pwede mo ba kami pagbigyan ng 10 push-up para lang sa... Hindi, kasi yan po yung challenge lagi, di ba? Kasi andyan po yung mga photographer po natin sa iba't ibang mga print, sir. Actually, kaya ho sila dito, nag-aanap po sila ng magandang caption na idadyayo ho nila. Pwede nyo ba kami, sir, i-challenge ng kahit 10 lang, sir? Tapos sabayan po ni Colonel Busitas. At sasabayan pa, kaya balik-alin ka po yan, sir? Para malaman din, kaalaman din, para malaman ng Opo. taong bayan. Pagpula The po. other day po ay gumawa po tayo ng 350 na stop. Pero dahil po, magtatapos na ito, baka magutom yung iba dyan. Pero sir, yung pusap po, kayo na nyo po iaalay. Para may meaningful po tayo, sir. Para meron po tayong basis sa mga photo natin pag ilagay sa dyaryo. Para sa... Ganito yan, kasi yung nag-interview sa akin, ang alam nila, Manong, sabi niya, you're a push-up man. Akala ko, dahil magaling, malakas tayo ang push-up. Ang sabi niya, Manong, hindi po yung pagpo-push up ninyo, yung aking pinapaano. Kundi, you push people up, you push everything up, you push your children up, everything that I do, I push them up. Yun po yung sabi ng push up man. Si Aling Kapuyan po kaya hindi makakasali. Ano po yan? Mayroon po siyang Injury po, fracture. sir. So, si Colonel Busitas, sasali po yan. Sampulan na. Sabay na kayo, sir. Sabay na. Harapan yan. Sa Kapuyan, dito ka sa kita. Yan. Bilang tayo sabay-sabay. 1. Sino kayo? 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10! Parang lang po natin! Support! Yan! Ako! Dito po tayo! Photo stop po tayo! Alright, thank you so much. Grabe din, sir. Basic eh. Kinanahan siya. Pakita nyo ang galing. Alam mo, parang gusto kong magalit sa partner ko eh. Hindi ako pinag-prepare. Si Sir Ariel, araw-araw nagpo-push up. Excuse me, oh. Oo, kaya talagang ang galing. Sir, congratulations. Riding in tandem po. Of course, ibabackline na namin si Sir Ariel. As per instruction po, mahilig ako mag-comply sa instruction. Colonel Busita po, number 12 sa balota, kandidatong senador, senador para sa masa, kakampi ninyo sa Senado. Sir, Kerubin. Ariel Kerubin po, ang inyong bayani, ang inyong sundalo sa Senado, number 52 po sa balota. Alan. Aling Kapuyan, number 15 sa baluta, si Mr. People's Agenda. Alright, maraming lang. Photos lang tayo, sir. Okay lang ba? Ano ba? By the way, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga TV networks, radio networks, at sa mga print media personalities, sa inyo lahat. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo sapagkat para sa katulad kong mahirap na kandidato, napakalaki po ng tulong at suporta na ginagawa ninyo. Maraming salamat po. Gusto ko mag-iusap kasi kayo ay taong bayan.
kayo ang aming pinaglalaban. Pwede ba kaming umupo dyan tatlo para kayo ang makunan ng picture? Another challenge. I-distribute namin. Kunan niyo kami. Sama tayo. Sige. Kami. Para wag mo kayo umalis dyan. May photographer na sila. Kayo rin ay pinaglalaban. Pero meron muna sasabihin si Colonel Corbin. Ako naman po, no, yung pasasalamat ko lang sa inyo kasi yung aking journey, Sir Mike, Sir Mike, ninyo, Sir Mike. nung ang gobyerno noon, they tried all their efforts, no, exerted all their efforts to render Ariel Querubin irrelevant. Yun pong mga kaibigan natin sa media were the ones who took the cudgels for Ariel Querubin. Maalala ninyo, ako lang yung nilipat nila 5 detention facilities, one after the other. Every time they see me smiling, it's time to move me to another facility. Nilagay ako sa Tanay para hindi ako maabot ng media. Well, kayo ang nag-iingay para sa akin yun. Maraming salamat sa inyo. Actually, parang di nakapihan to. Parang political rally na tuloy. Sa mga media po kaibigan natin, mamaya pa pagkatapos po ng kapihan natin, pag in-interview niyo po yung mga bisita, huwag na po natin salsalin kasi kayo nakaraan po, inabot ng 1 oras yung interview, kawawa naman po yung mga kandidato natin. Yung tamang tanong lang po, para hindi natin sila naaabuso. Kasi yung nag-interview, parang kapihan yung nangyari. 1.5. But anyway, sir, yung panawagan ni Sir Ale, pa-picture tayo sa mga kapatid na media. Huwag na po kayo umalis dyan, sir. Oo, yan. May mga picture na lang. Resibo pag nanalo sila, sigilin natin sila. Kasama tayo di ba? Isigilin natin itong mga to.